Ito yung bag ko, kaya may tag pa ng MBS. Tama na yung hinagkita nyo eh. So yes, good morning guys. So yes, again, welcome to my channel, South Rodan, and for today's video. So, hello guys, yes, welcome to my channel, and ayan, medyo matagal akong nawalain. And for today's episode, yan, pupunta tayo sa Banay-Banay, Rangay. Rangay is, sa pagkakaalam ko is Ilocano word, pero barangay, Rangay sa Banay-Banay. Davao Oriental ata, basta somewhere north or southeast, hindi ko alam, hindi ko kabisado, pero alam ko Davao Oriental ito eh. So as much as I can, I want to get out of the city kasi yan, iniiwasan ko ang traffic, and sarap mag-drive, sa totoo lang, napakasarap mag-drive sa akin, para sa akin, sarap mag-drive, and especially when you're alone. Tapos driving around sa city, or mas maganda talaga gusto ko province eh. Kaya gusto kong lumabas na agad. Hindi ko na na-videohan yung city driving kasi gusto ko talagang makalabas na ng city kasi iniwasan ko yung traffic dahil it's 30 minutes before yung rush hour. Dito din sa meron din ditong rush hour sa sa Davao City. So iniiwasan ko sa as much as I can, gusto ko nang lumabas. Ayan. So hello guys, welcome po sa akin pong channel, South Rodan. Don't forget to like and subscribe. Inuunahan ko na agad kayo. Pero for today's episode, tayo ay pupunta ng Banay-Banay, sa Barangay Rangay. I think it's Davao Oriental, hindi ako sure. Pero pupuntahan ko ang aking pong dating ka-work na si Ma'am Beth. Yan, dinadalo ko lahat ng mga naiwan ko dito sa Davao before. Before, naalala ko I have been planning to have a life na here sa Davao. Plano ko ng almost 10 years na. Tapos yan, 10 years ako nagpaplano dito. I want to study more. I think biggest frustration ko is gusto ko maging abogado. Yan, lahat naghahanap na ako ng mga schools, nag-i-inquire ako. Pero because COVID happened, yan, stop ang life natin. Even yung mga long-term plans ng bawat isa nawala. Doon natin malalaman talaga ang buhay, hindi natin hawak, even yung plans, di ba? Although we have plans sa buhay natin, pero yung buhay meron siya sariling plano, so kailangan natin sumakay. Pero this time, let's order muna breakfast. Siyempre here sa McDonald's. Good morning! Welcome to McDonald's. Like, kung na-redemption mo pa sa McDonald's app? Yes. Isang cheesy pan-egg disal nga ako. May dash ba ng large coffee na sir? Sige, large coffee. Pwede icing coffee? Original vanilla chocolate. Original. Large lang size? Ice po Okay. Yan na po? Yan sir, pa-check ka sa screen. For cash payment for card?
Cash payment. May discount ID po. Wala po. 169 ang total bill, sir. Proceed din daw sa payment. Okay, thank you. So as you can hear, they are speaking in Bisaya. Siyempre, Davao to eh. Pero luckily, pagtira ko dito for 1 year, almost 1 year. Umabot naman ako ng matutunan ko naman. Hindi magsalita, pero I can understand. Morning, Hello, sir. good 169. morning. Anong drink dito, sir? Iced coffee. Wala ka smaller bill, sir. Iced coffee na din siya, sir. Original na large. Original. 169 lahat. 169. Wala akong 100. Nakay ba rin Sorry pa? po, come again. Ayun na lang, sir. Kami iced coffee, sir. Kami hot coffee. Madali lang, sir. Pasensya ka na, Day. Wala akong bariya. Dahil lang, sir, ha? Cookies hot cake mo to, sir, no? 831. Second window. Thank you. For cash payment for card. Kala ko ako yung kinakausap. Multitasking pala si ate. Thank you. Dagang salamat. So far, yun ay nalaman kong word. It's really nice to have morning coffee. So, yung kwento ko lang, back in 2019, no? Nagtrabaho ako dito. Actually, 2018, I started to work here, pero more on ano lang siya. More on, ako yung pinapapunta ng aking boss from Manila. Kasi may boss isa, glorious sales. Talagang napakagaling season. And syempre, nung dumating narating niya na yung success, nag-hire siya ng mga bagong itatrain niyang sales. So isa ako dun sa mga nakita niya ng potential. And as a part of my training, pinapalipat niya ako sa mga iba't ibang lugar. So very thankful ako, no, dun sa experience ko dun sa dati kong work. Kasi yung mga hindi ko inaakalang mga lugar na napuntahan ko siya. So the very first city or province na napuntahan ko dito sa Mindanao is in Surigao City. Naalala ko yung Surigao City. Nung time na yon is meron kaming event, no? And nagkaroon ng parang client call. Merong kliyente somewhere in Surigao na they need someone to present yung products, no, na in-offer namin. So parang 2 to 3 days akong training talaga ng kisahan ng aking boss kasi ako yung pinadala niya to present the product. And syempre, to finally close the deal. So yun, pinadala niya ako doon dahil ngayon, again, nagkasabay nga yung event. So mag-isa akong bumiyahe. So, even though first time ko sa place, pero it takes guts talaga to do that. So ayan, hindi ako marunong magbisaya, hindi ko alam yung lugar, hindi ko alam kung paano pupunta dito. Talagang ni-research ko lang siya. Then ayun, thankfully, syempre alam ko blessing the Lord yun. Close ko yung deal, no? My very first client. And the second, the succeeding month, no, naalala ko, nag-refer agad sila ng another client. So, since na-experience naman nila, you are able to book that account for the very first time na nag-present ka in front of board of directors, president nung company na yun. Second time, ako pinadala ulit. Then, nabuko na naman siya. Pero ako naniniwala kapag para sa'yo talaga isang bagay, para sa'yo talaga siya. So, even though hindi ako magaling, hindi
Hindi ako magaling na sales. Siyempre parang nagte-train pa lang ako eh. Pero ayun nga, thankfully dahil nabuo ko yun, so nakita ng boss ko na okay, hindi ako nagkamali. This kid really has potential to be, you know, maybe magaling dun sa field na yon. So every now and then ako yung pinapadala nandito sa Davao. Yung time na yon palagi akong pinapadala because we are trying to penetrate yung market here sa Davao City. Tapos then nung time na yun kasi wala pa kaming, of course wala pang anything na pwede akong ma-stayan dito or office na established, wala pa, so pinapapunta lang ako. Then after a year nagkaroon ng mga onting clients, and syempre ako yung nag-decide na maganda ang potential dito sa Davao. So they establish an office na here. Bumili sila ng property, condo, so where I can stay. So time na yon, nagkaroon ng office, doon ako tumira for a year. So it's really an amazing experience. Hindi lang ako dito sa Davao City, actually paikot-ikot ako sa iba't ibang lugar. Ikot ako ng Jensan, Pulumulok, sa Cotabato, Surigao, yan na-drive ko siya before. Kaya ito yung mga na-miss ko dito. Then COVID happened. Naiwan yung buhay ko dito. Sabi mo nga kanina, meron akong long-term plan na 10 years na ganyan. I want to study, pero naiwan ko lahat, even yung mga gamit ko. Naiwan ko siya, kaya ngayon kukunin ko ngayon. Diba? Ayan yung kukunin ko ngayon sa akin kung dating katrabaho, kasi siya yung nagligpit ng gamit ko nung nag-lockdown. And kataon, umuwi siya ng province, tapos doon na siya nakatira ngayon. So I'm gonna be traveling there sa Panay-Panay to see her, syempre, and to get my items. Yun yung marami rin ako mga damit doon na siguro parang nabubulong na 4 na taon na eh, nakastack sa kanilang bahay. So ayun, again, so ayan, sabi ko nga, as much as I can, I want to get out muna sa city kasi gusto kong makapunta agad doon sa kanilang lugar dahil mamaya traffic na. It used to be traffic dito yung kabilang side, mga papasok yan ng city, so napaka-traffic dyan. Pero ngayon yan, medyo medyo maluwag-luwag ngayon kasi maaga-aga pa to sa maaga pa to sa mga Dumaguete. Napansin ko yun, alas 7 hindi pa siya ganun kabisi. Nagbibisi yan mga around 9-10 yan. Napansin ko. So ayan, samahan nyo ako sa aking tour at bibigyan ko kayo ng all expenses paid tour sa Davao. Syempre dadaanan natin yung iba't ibang provinces mamaya hanggang makarating tayo sa ating destination. So this time tignan ko muna ang kape na original, parang hindi ko ata nabanggit yung tamang flavor na gusto ko. It's really nice to have a morning coffee.